Ayan. Eto, Chinese general, mga bossing, kumbaga nagtanong 'to kay PBBM. Ano po, nagtanong kay PBBM. Sabi dito, yung tanong ng Singaporean, isinulat ko para hindi ko makalimutan, eh. Parang tini-trigger ng ating pangulo ang ASEAN to fight. Oh, 'yan. 'Di daw gano'n ang stand ng ama ng ating pangulo. 'Di ba, mga kababayan? Yung matagal daw na peace sa buong Asia might destroy dahil sa action na ginagawa ni PBBM. Ayan daw ho, mga bossing. 'Di ba? Ayan daw ho. Yung tinanong niyang Chinese general na mga yan, meron na naman ho silang panibagong kwento. Sa nakikita ho natin, mga kababayan, sila itong bully, eh. Sila yung pumapasok sa ating, tawag dito, boundary, o 'di ba? Sila yung nagwa-water cannon sa atin. Ano gagawin po ng kumbaga sa resupply na yon? Ang gagawin ay magdadala ng pagkain at tubig, tapos nagdala din ng pangmanipula o gawa nung BRP Sierra Madre. Ano na-receive natin sa kanila? Mismong barko natin gagawin natin, ha. Binomba ho tayo. Dahil yan, may pinangahawakan sila doon daw sa napag-usapan nilang dalawa ni Digong o ng China at si Digong, mga kababayan. 'Di ba? Kung tayo po ang presidente, kung kayo po ang presidente, uupo na lang tayo doon sa kanilang ginagawa? Ay hindi po. 'Di ba? Natural, titindig tayo, mga kababayan. Oh, knowing na kinakamkam na po nila ng unti-unti yung ating mga bakuran. Tingnan nyo naman po, mga bossing, sa Palawan. Ano yung mga bali-balita doon sa Palawan? Unti-unting unti-unting binibili ng mga incheck, mga tsekwa, yung Palawan. O, ano ginagawa nila doon? Ang ginagawa ho, gumagawa ng mga peking dokumento para makabili makabili ng lupa na magmukhang Pilipino sila. Siguro, iniisip ko, dahil malapit doon yung West Philippine Sea, makordonan na nila yon. Wala nang makapasok. O, tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Pinagbabawalan yung ang ating mga mangingisda ho. O, di ba? Sinisira yung mga corals, tapos itinambak doon sa, ano ba yun? Yung parang maliit. Isa pa yun, eh. Sabi din ni Digong doon sa maliit na, kumbaga, maliit na isla yon na talaga namang kahit papaano masasabi mong kumbaga hindi mapapakinabangan o walang pakinabang sa ngayon, no, dahil hindi pa siguro napag-aaralan, walang pakinabang. Sabi ni Digong, may umiikot-ikot na mga helicopter daw. Hayaan nyo sila. Wala ka naman makukuha dyan sa maliit na isla na yan, eh. Oh. Pero yung paglagpas po doon sa ating boundary, sa ating border, hayaan mo lang. Hayaan mo para naman pong naging masyado tayong maluwag nung panahon ni Duterte, mga kababayan. Tapos ito po, nalalaman natin na hindi pala talaga nila tinindigan yun. Na konting sabi lang na magkakagera. Wala na. Ano na lang daw, status ko na lang po. Sige, okay na yan, ganyan na lang. Tapos halos, tignan nyo naman, mga kababayan. Di ba? Halos parang free na lang ho sa China ang pagpasok. Ay, Diyos ko, Lord. Tapos, antitigas na muka. Weak president, weak leader si Bongbong Marcos. Weak president pala ang nagpapaiyak sa kanila ngayon. Nasaan kaya ho talaga si Digong, mga kababayan? Ako doon sa pinakitang picture ni Bongo, tingin ko, luma yun. Tingin ko, luma ho yun, eh. At kung mahal niya Pilipinas, di siya magsasalita, ibigay na ang dagat. O, tama, di ba, Sir Domingo Vargas? Hindi siya magsasalita na ibigay na ang dagat kasi daming naghahanap buhay dyan ng mga kanila na nga lang daw ho. Sabi pa, kayong mga Pilipino na nakikinig, ibigay na yung dagat, yung border ng dagat na yan. Nakita ho natin yung kaibahan.
Kaya po ako mga bossing, shoutout sa mga kakamping diyan, oh, taas kamay, shoutout sa inyo ano. Kaya po ako hindi hindi ko po masisisi ang mga kakamping ko, eh, 'no, na talagang kung bakit galit sila kay Duterte at ngayon po, eh, sumusuporta naman po sila sa ating presidente, 'di ho ba? Makikita mo yung isang tumitindig at sinasabi na weak president si Pangulong Marcos, na ang katotohanan pala, eh, hindi nila tinindigan ito. Bigla ko hong naalala si dating Senador Trillanes nung na-interview natin, mga bossing. Sabi niya, "Yang si Duterte kung ano yung ginagawa nila, o kung ano yung ginagawa niya, na ibibintang niya sa iba." Oh, 'di ho ba? So eto, naisip ko, pinagbintangan na naman ni Digong na weak president. Do'n pa lang, umpisa pa lang ho, weak president. Oh, mahina daw ho, mga kababayan. Yun pala, sila pala yun, ano? Sabi ni Argo, nandito na naman. Naku, puwede ba kami magprito ng itlog diyan sa mukha mo? Mark Ramos, ta-try na rin kayo ng kakampings. Eh, 'di ba yun yata yung ginagawa ninyo sa gobyerno ngayon? Kaya pilit niyong pinapababa, pilit kayong nagsisisigaw diyan sa mautog ninyo. O, hindi kayo yun, 'di ba? Medyo okey-okey nung una, o tapos ngayon pinapabagsak ninyo. Gustong maagaw agad yung, posisyon, 'di ba? Gustong mag-gloria, gloria, gloria la bandera. Oh, eto mga kakamping, oh, nakikita kung ano ang trabaho ng pangulo, kung paano magtrabaho ang pangulo. Eh, kayo kahit kahit nakikita niyo na, eh, wala, eh, kailangan makaupo si Sara kasi si Sara ang gusto namin. Oh, 'di ba? Yung kampo ninyo yata, ha? Yung kampo ninyo yata, yung nagtatraydor. Sabi ni Marvin Ronquillo, "Boss Mark, madaming nag-positive sa illegal na droga, mga empleyado ni Baste." Oh, nakita ko nga yan, eh, 'no? Nakalimutan ko lang na isama sa ano natin yan, sa vlog natin. Pero sa susunod na vlog, mamayang gabi isasama ho natin yan, mga bossing, okey? So yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon at ako'y magpapahinga na. Dahil ngayon po ay Biyernes dito, ay siyempre kailangan matulog ng maaga. Anyway mga boss, Chief Amo sir, sa 776 viewers, Lori Mamawag, shoutout po sa inyo. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe ho dito sa channel natin para po para po lagi kayong updated, ano? Pindutin niyo lang po yung like button diyan and i-comment niyo kung pang-ilan para ma-shoutout ko po kayo. Sunday Kalma, shoutout po sa inyo. Muli, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless. Alangan naman kumampi ang kakampik doon sa walang posisyon. Sabi ni Maricel, "Ay, wala daw pala kayong posisyon, eh. Pakalat-kalat lang daw kayo." Paalam po, hanggang sa muli.